Magandang araw po sa inyong lahat at sa iyo, Sir Casper. Marahil ay hindi lingid sa inyong kaalaman ang salitang kumatos. Isang uri ng karamdamang matagal nang nakakatulog ang pasyente at swertehan kung magigising pa. Ako po si Lucia, isang simpleng dalaga na nakaranas ng kakaibang uri ng kumatos. May sakit po kasi ako sa puso at sabi ng mga kamag-anak ko, may sakit din daw ako sa utak. Sa ating buhay, bakit nga ba oras na may nakikita kang hindi nakikita ng kapwa mo, agad ang tawag na nila sa taong yon ay may sakit na agad sa pag-iisip? Pinagdadaanan ko po ang masakit na katotohanan na kahit kamag-anak ko ay hinusgahan agad nila ako kahit hindi nila alam ang hirap na nararanasan ko. Noong nag-aaral ako, dahil busy siguro ako sa araw-araw, ay hindi pa ganoon kaaktibo ang aking nakikita o mga naririnig. Pero nung makatapos ako ng kolehiyo, doon na nagsimula ang lahat. Ang mga mahiwagang nilalang na nakikita ko at ang mga kakaibang panaginip na mahirap ipaliwanag. Lahat yan ay dinanas ko. Pero paano nga ba kung ang nangyari sa buhay ko ay totoo? At napatunayan ko naman na matino ako at walang sakit sa pag-iisip. At paano natin ipapaliwanag sa kanila na bukod sa atin, may naninirahan pang ibang nilalang sa paligid natin? Alam kong may makakaunawa sa akin sa mga makakapakinig ng aking karanasan kong ito. Huwag po kayong matakot dahil kagaya ko, nilabanan ko ang lahat at inunawa ang mga hiwaga sa aking buhay. Ito po ako ngayon at ikukwento sa inyo ang karanasan ko. Mahiwaga at hindi ka panipaniwala pero tunay na naganap. At dahil sa mga kaibigan ko ring mahiwaga, nalampasan ko ang pagsubok at naging mas matatag dahil sa kanila. Namumuhay kami sa simpleng pamayanan dito sa Romblon. Bunso ako sa magkakapatid at hindi po kami mayaman. Hindi rin naman hirap sa buhay. Lumaki ako sa ganitong lugar, sa tabing dagat at may bundok na mahiwaga. Kahit ang mga matatanda sa lugar namin, sinasabi nila na mahiwaga ito at maraming na daw nagpapatotoo na may naninirahan doon at hindi ito tao. Dahil na rin sa makabagong pamumuhay natin sa ngayon, hindi na ito pansin ng mga kaedad ko. Sa daming high-tech na gadgets kasi, tinatawanan na lang nila ang ganong kwento. At ang tawag pa nga nila, kwentong barbero lang daw. Ang aking ama ay isang seaman at retired na siya sa ngayon. Kaya ang aking kapatid ang pumalit sa kanya. Tapos ako sa kursong tourism at hindi naman makapagtrabaho dahil may sakit ako sa puso. Ayaw ko namang pilitin ang sarili ko dahil ayaw kong mag-alala ang mga magulang at kapatid ko sa akin. Napapansin ko kasing habang umiidad ako, lumalala ang hapo ko at madali akong mapagod. Kaya hindi ako enjoy sa buhay kolehiyo ko. Ang bawat daing ko, sila ang mas nasasaktan at parang gusto na nilang saluhin ang sakit ko at mas naging apektado pa sila kumpara sa akin. Kaya noong magka-graduate ako ay ayaw nila akong mapapagod at lagi silang nakamonitor sa akin sa bawat kibo ko. Mahal na mahal kasi nila ako at mas gusto nilang sa bahay lang ako at magbantay ng aming maliit na resort. Ang aming lupain kasi na namana ng aking ama ay malapit sa dagat at sakop ng aming lupain ang napakagandang karagatan. At ako na ang namamahala nito buhat nang makatapos ako ng pag-aaral. Simple lang naman ang resort namin, kahit low budget lang ay kayang-kaya ng mga pamilyang dayuman o taga-Karatig bayan lang namin. At doon na nga umiikot ang aking buhay, sa bahay at sa resort lang namin. Anak, pag naiinip ka dito,
Pwede ka naman sa bahay ng kapatid mo sa Maynila. Paminsan-minsan ay mamamasyal ka naman. Naaawa na kasi kami sa'yo. Ilang taon ka na dito sa Romblon. Magbakasyon ka naman sa kuya mo. Makasama mo ang mga pamangkin mo. Wika ng papa ko na laging nag-aalala sa akin. Pero hindi ko pwedeng ipagpalit ang buhay ko sa Romblon kumpara sa buhay ng Maynila. Ayaw na ayaw kong tumira doon. Unang-una, marumi ang hangin. At ayaw ko ng mabahong paligid. Ayaw ko rin sa maraming tao. Introvert kasi ako. Yung klase ng babae na mas gusto pa sa tahimik na lugar at walang kasama. Mas masaya ako sa ganon at alam ko namang nauunawaan ako ng aking papa. Kada pagbaba niya ng barko noon, kabataan pa nito, lagi niya akong dinadala sa Maynila at sinasabi nito na mas maganda mamuhay sa lungsod, pero nakikipagtalo ako sa kanya at sinasabi kong ayaw ko doon at mas gusto ko sa buhay sa Romblon. Mahirap paniwalaan pero hindi kasi ako kagaya ng ordinaryong dalaga lamang. May malawak akong imahinasyon at mahilig akong magsulat. Marami na rin akong nagawang mga kwento. Naggaling sa imahinasyon ko lamang. Natry na rin akong magsulat ng Wattpad at sa iba pang platform. Kilala ako sa pagsusulat ng mga kwentong pantasya at naniniwala ako sa mga elemento at mga hindi natin nakikitang nilalang na kasama natin sa ating buhay sa araw-araw. Weirdo man pero naniniwala kasi ako sa lambana, diwata at engkanto at ang lugar ng Encantadia. Maging sa mga lamang lupa at sa mga sinasabi nating maligno o yung mga alaga ng mga kampo ng dilim na namamalagi dito sa ating mundo ay pinapaniwalaan ko. Siguro nga ay kabaliwan ng sinasabi ko. Kahit kasi ang mga pinsan ko at mga kaibigan ko, pinagtatawanan ang mga imahinasyon ko. Nahahalata ko na pinakikisamahan na lang nila ako. Pero ang totoo, pinagtatawanan nila ako dahil sa mga paniniwala kong kakaiba kumpara sa kanila. Meron mang ayaw sa mga ginagawa kong story online. Meron din namang natutuwa sa aking mga paniniwala. Kasi binabasa nila ang mga kwento ko sa Wattpad at sa iba pang platform at doon umiikot ang buhay ko. Habang nagbabantay ng maliit naming resort at may mga turista o dayo sa lugar namin, ako mismo ang nag-aasikaso sa kanila. Masayang masaya ako pag nakikita ko silang nag-e-enjoy sa simple namang resort at para sa akin, nakakatulong na ako ng malaki sa magulang ko. Pag may guest ang resort namin, ako ang abalang-abala. Ako ang nagbabantay sa kanila. At minsan tumatagal ng ilang araw ang kanilang pagbabakasyon. At masaya na ako noon. Nagiging abala kasi ang utak ko at yun ang gusto ko. Habang nakatanaw ako sa mga guest namin, nakakabuo naman ako ng ilang kwento na galing sa aking imahinasyon. Muling papasok sa utak ko ang mga lambana at magagandang diwata. At maya-maya lang ay may i-upload na naman ako sa Wattpad account ko. At kay sarap sa aking pakaramdam. Ang inspirasyon ko kasi ay ang malawak na karagatan o at ang kabundukas na lupain na kung tawagin namin ay Borol. Napakaswerte ko at namana nga ito ng aking ama. Dito ako nakakapag-isip at kalaro ko sa lugar na ito noon. Ang mga paro-paro at ibon na kay gaganda ng kulay. Sobra akong napamahal sa lugar na ito. Pero nang magdalaga na ako, hindi na ako makarating sa mataas na bahaging iyon ng Borol. Napapagod na kasi ako at lumalala na nga siguro ang sakit ko sa puso. Napakahirap ng may sakit sa puso. Traidor kasi ito. Ang nagagawa ko na lamang ay paikot-ikot na lang dito sa aming bahay at sa resort. Dahil oras na mapagod ako, madali akong mahapo at habol agad ang aking hininga. Siguro nga ay dahil sa aking kalagayan. Malakas na lang sa akin ay ang aking utak o isipan. Marami itong laman, maraming imahinasyon na nabubuo. At para sa akin, ang kabundukan ng Romblon at ang karagatan ay mahiwaga.
At marami ditong naninirahang mga elemento na hindi nakikita ng tao. Ayon sa mga imahinasyon ko, at iyan ang pinapaniwalaan ko. Minsan sa tindi ng aking pagkainip at pag ako'y solo lang sa aming resort, tumitingala ako sa kabundukan at ini-imagine ko na may mga lumilipad na lambada at mga lamang lupa na naglalaro. Natutuwa naman ako at maraming tumatangkilik sa aking mga akda at pumapasa pala sa panlasa ng aking mga mambabasa ang aking mga ginagawang kwento, nakatalang ng aking imahinasyon. Hindi ko rin malaman kung bakit nga ba, pero bakit ako nakakabuo ng isang kwento tungkol sa mga engkanto at diwata na parabang nangyayari nga sa tunay na buhay. Parang nakikita ko sila. Yun bang tipong may nag-uutos sa aking isipan at gumagana naman ang aking mga kamay at tumitipa sa aking laptop at nakakabuo agad ako kahit ilang chapter lang at masayang-masaya ako pag natapos ko iyon. Agad namang nakaalalay ang aking ina, lalo at alam niyang napupuyat ako sa pagsusulat. Anak, baka naman nakakalimot ka ha. May sakit ka at bawal kang mapuyat. Mahal ka namin at pumapayag naman kami sa ginagawa mo. Kaya lang anak, baka humina na naman ang resistensya mo. Alam ko naman ma, pag may nararamdaman na ako ay dadaing ako sa inyo. At salamat po sa pagmamahal nyo. Ramdam ko po iyon ma. Pero ito po ang buhay ko at alam kong ito lang naman ang kaya kong gawin. Nasabi na rin kasi ng doktor ko na bawal pagurin ang utak ko. Kaya naman unawa ko naman si mama. Konektado sa puso pagpagod ang utak ng tao. At alam ko naman iyon. Pero ano ang gagawin ko pag may pumasok sa utak ko? Kailangan kong gawan agad ng plot at engkanto agad ang papasok sa imahinasyon ko. Kaya naman minsan ay naiisip ko na lang na baka hindi ako tao at natatawa na lang ako sa sarili ko. Minsan na rin akong nagtatampo dahil sa kalagayan ko. Gusto ko rin kasing mag-abroad kagaya ng kapatid ko. Pero hindi ko magawa dahil may sakit nga ako. Alam ko namang hindi ako papasa sa medikal. Alam kong hindi ko magagampanan ng trabaho kung mag-a-abroad man ako at baka ikapapahamak ko pa ito. Hindi naman ako ipokrita pero naiinggit ako sa mga kapatid kong dalaga na may mga trabaho sa Maynila at sa ibang bansa. Ang iba naman ay may negosyo at mayaman na. At ang iba naman nag-asawa ng maaga at may mga anak na. Biglang pumasok sa isip ko na mangyayari pa kaya sa akin na magkapamilya ako. Gayong may sakit ako sa puso. Gusto ko magkaanak. Gusto kong makabuo ng isang pamilya. Pero paano nga ba? Mapapaluhan na lang ako at maaabutan ako ng aking ina sa ganong sitwasyon. Ayan anak, nai-stress ka na naman. Dahil wala kang makausap at kasama dito. Gusto mo ba sunduin ko ang mga pinsan mo para may kasama ka? Marami kang pinsan na gustong magtrabaho dito sa resort. Gusto mo ba? Susunduin ko sila para may kausap ka lagi dito. Eh kung nalulungkot ka at naaabutan kong umiiyak ka na naman, magsulat ka na lang at doon mo ibuhas ang iyong atensyon upang ang iyong depresyon ay mawala. Mahal na mahal ka namin anak, kaya huwag kang mag-alala. Pagdating ng kuya mo galing abroad, punta tayo ng Maynila ha. Saad ni mama na alam kong naapektuhan na siya sa sitwasyon ko. Iyakin kasi ako dahil na rin siguro sa sakit ko. Pero yung kalungkutan kong yon ay dadaan ko na lang sa pagsusulat at mag-i-imagine na naman ako ng diwatang magaganda at mga engkantong gwapo sa kabundukan. Ganyan lang umiikot ang buhay ko dito sa Romblon. Pero hindi ko sukat akalain na may mangyayari sa buhay ko na nahihirapang tanggapin ng pamilya ko. Pero para sa akin ay imposible. Pero totoong naganap ang isang mahiwagang pangyayari sa buhay ko. Noong una ay buong akala ko ay hindi totoo. Hanggang sa naging makatotohanan na ang mga nakikita ng mga mata ko.
2015 na mangyari sa buhay ko ang kakaibang pangyayari. At dahil sa aking aktibong imahinasyon, hindi ko alam kung bakit parang bukas ang aking ikatlong mata. Sa una ay hindi ko masabi sa aking mga magulang ang nakikita. Pero paano ko ba ito ililihim sa kanila? Mula sa resort namin, natatanaw ko sa kabundukan ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa una ay hindi ko iyon pinapansin at ang iniisip ko na lang, baka dala lang iyon ng aking imahinasyon. Mula nang makakita ako ng kakaiba, nakaramdam ako ng takot sa sarili. At iniisip ko na baka nasisiraan ako ng ulo. Dumaan ang buwan hanggang taon na ang lumipas. Tiniis ko ito at wala akong pinagsabihan ng aking mga nakikita. Maging ang aking ina ay pinaglihiman ko. Maraming naglalaro sa isipan ko at dahil nga sa mga nakikita kong iyon, lalo akong nakakalika ng mga iba't ibang kwento. Dahil nakakakita na nga ako ng mga mabibilis na nilalang, mga anino na parabang sumusunod sa akin, at ang hindi mawala sa isipan ko ay ang mga nakikita ko sa taas ng bundok. Ang mga lalaki at babae na mahaba ang buhok at kay gaganda nila. Agad akong magdarasal at sinasabi ko sa Diyos na huwag naman sanang umantong sa ikabaliw ko ang obsesyon ko sa mga fantasy. Iniisip ko na lang na siguro nga dahil sa sakit ko, kaya nakakakita ako ng mga kakaiba at ang bawat pumasok sa aking isipan ay nagkakatotoo. Tuwing hapon bandang 3:00, doon ko sila nakikita at aktibong-aktibo ang aking mga mata. Napapabulong na lang ako sa sarili na wag naman sana akong mawala sa tamang pag-iisip. Maawa naman sila sa akin dahil may sakit na nga ako, baka matuluyan na akong mabaliw. Hindi kasi kalayuan ang bundok sa resort namin, ang bandang kagubatan iyon. Ang burol na halos bangin akong tutuusin ang lugar. Sa bawat tingala ko o tingin sa taas ng bundok, andoon sila at kumakaway sa akin. Mga nakangiti ang mga ito sa akin. Parang inaakit ako na pumunta sa burol. Agad naman akong napapalingon sa aking mga katabi dahil baka mahalata nila sa reaksyon ng aking muka na natatakot ako at may tinitignan ako sa taas ng bundok. Kaya naman agad akong babawiin ang tingin at pipilitin kong bumalik sa normal ang aking paligid. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang gabi, tinatawag na nila ang pangalan ko. At doon na nagsimula na kahit pala ako'y tulog, ay lumalakad ako at lumalabas ako ng kwarto ko. Nagtutungo na pala ako sa resort hanggang sa magigising na lang ako na umaga na at nasa baba na ako ng bundok. Nag-aalala na ang aking magulang sa nangyari sa akin. Halos ilang taon akong naggaganon pag natulog ako sa gabi at mag-aalala na naman ang pamilya ko kasi pag nagigising na naman ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit ako nandoon sa lugar na iyon. Basta ang natatandaan ko lang ay may tumatawag sa pangalan ko at nakakaramdam ako ng matinding antok. Ipinapaliwanag ko yun kay mama pero hindi niya ako maintindihan. Anak, alam mo ba na ang ikinakatakot ko baka masaktan ka o baka may makakakita sa iyo na masasamang tao at gawan ka ng masama. Marami akong nababalitaan na ganyan. Pero ang kaso mo na lumalakad kapag tulog, mas nakakatakot yun anak. Ang kutob ko kasi, baka sanhirin niya ng sakit mo at kailangan nating magpa-check up sa bayan anak. Pero ma, wala naman po akong nararamdamang masakit sa katawan ko. Hindi nga po ako hinahapo eh. At ayos po naman ang pagkaramdam ko. Hindi naman ako napapahamak, siguro nga po. Matindi lang ang aking panaginip. Dahil na rin sa sobrang pagsusulat ko. Hayaan niyo na ako ma. Ang gawin na lang natin sa gabi ay ilak mo na lang ang pinto ng kwarto ko para hindi ako makalabas. Saad ko kay mama. At yun nga ang gusto kong mangyari.
At titignan ko kung ano magiging resulta sa naisip ko. Kung ilalak nila ang kwarto ko sa gabi dahil nag-aalala na rin ako. Madilim ang paligid ng bahay namin at ang lupain namin sa kabundukan ay mapanganib. At pag ako'y nakaramdam ng pagod, tiyak na hahapuin ako. At yun ang lagi kong iniisip. Oras kasi na mapagod ako, tiyak ako ay hahapuin na at hirapan ng huminga. Sa awa naman ng Diyos, hindi na muling naulit pa ang paglalakad ko sa oras na ako ay natutulog na. At wala na rin ako maalala ng panaginip mula sa mga nilalang na mahiwaga. Dahil na rin siguro nakalakang pintuan ng kwarto ko at maglakad man ako ay sa loob lang ng kwarto ko. Panatag na rin nakakatulog ang mga magulang ko at bahagi ako nagkaroon ng peace of mind. Nagpasalamat ako at nagdarasal na kung ano man ang plano sa akin ng Diyos, tatanggapin ko naman. Dahil napupun ako habang ako ay nagkakaedad, may mga nangyayaring kakaiba na sa akin. Anak, ilalak ko pa rin ang pintuan ng kwarto mo ha, kahit na hindi na nangyari ang paglalakad mo sa gabi. Kasi hindi natin alam baka bigla na lang uling maulit at makalapas ka na naman ng bahay. Uwi ka ni Mama. Pero hindi pa nagtagal, ilang buwan ulit ang nagdaan. May dumating na isang pamilya sa resort at nag-rent sila ng halos isang linggo din. Naging abala na muli ako. At dahil may guest ang resort, automatic yun na doon ako matutulog at may sarili naman akong opisina at kwarto sa resort namin. Nawala na sa isip namin na baka mangyari uli ang paglalakad ko sa gabi pagtulog ko. At nangyari nga ulit yun dahil sa sobrang pagod ko. At mas nakakatakot ang pangyayari dahil matagal akong nawawala at hindi agad ako nakita ni na Papa. Nagising ako dahil sa tirik na sikat ng araw at masakit na sa balat ko. Mas malayo at tumataas na ang nararating ko. Malapit na ako sa dulong lupain namin. Halos nasa ibabaw na ako ng burol at tirik na ang dinadaanan ko. At nag-aalala ng gusto ang aking mga magulang, maging ang mga kapatid ko. Ang pinagtataka ko lang, parang natatandaan ko ang nangyari. May kasama akong dalawang babae na napakaganda, na may mahahabang damit. Inaakay daw nila ako sa paitaas. At nalampasan namin ang matitirik na daan. Marami kaming pinag-usapan na hindi ko na rin matandaan. Basta ang pakiramdam ko ay masayang-masaya ako at napakaganda ng paligid kasama ang dalawang babaeng kay gaganda. Walang hanggang kaligayahan ang aking nararamdaman at hanggang doon na lang ang natatandaan ko. Agad akong naglakad pa ibaba hanggang marinig ko ang boses ni Papa. Kasama ang mga tanod at tiyuhin kong pulis. Nakita ko si Papa na halos mapaiyak sa takot nang makita ang itsura ko. Sinabi ko sa aking mama ang aking natatandaang naganap noong magdamag na nawawala ako. At lalong nag-aalala ito sa akin dahil sino nga ba naman ang makakaunawa agad sa akin. Anak, wala namang ganong tao. Lalo na't babae sa 10 oras ng gabi. Alam mo naman na walang kabahayan sa itaas ng bundok at tabing dagat tayo. Ang mga bahay ay malalayo sa atin. Kaya sino naman ang sasama sa iyo sa ganong oras? Anak naman, bakit ba nangyayari ito sa iyo ha? At salamat na lang kasi lagi na lang ay nagigising ka ng ligtas. Paano kung hindi ka na namin makita? At paano ka nakakababa ng bundok? Saad ng mama ko na napapaluha sa pag-aalala sa akin. Matagal nga akong napatulala. Paano nga ba ako nakarating doon? At sa dilim ng gabi, paano ko nalampasan ang matatarik na daan? At napakarumi ko pa. Maging ang mga paa ko ay may mga sugat dahil sa mga batong matatalas. Lalo na akong nag-alala para sa sarili ko. Iniisip kong panaginip nga ba iyon? Sino ang dalawang babaeng iyon na umaakay sa akin habang naglalakad kami? Tao ba sila? O panaginip ko lang ba talaga ang lahat? Bakit parang hindi madilim sa lugar na iyon? Parang maliwanag at may sikat ng araw.
Gayong gabi naman akong naglakad. Napakahiwaga talaga. At iniisip ko na lang na baka konektado yon sa aking sakit. Pero hanggang kailan ko pagbibintangan ang aking sakit? Gayong nararamdaman ko naman na totoo at nagaganap talaga ang paglalakad ko sa gabi. Agad naman akong pinatignan ni mama sa bayan. Sa doktor na espesyalista sa sakit ng sleep paralysis. At ang sabi sa akin ng psychiatrist ay dahil daw laging pagod ang aking utak at lagi akong puyat. Pero sinasabi ko naman sa kanila na hindi ako napupuyat dahil bawal nga sa sakit ko. Tanda ko na maaga akong inaantok nung mangyayari yon at pinipilit nila na ang kanilang nakikita sa akin ay dahil sa puyat lamang daw at pagod. Kaya naman wala akong magagawa dahil sila ang nakakaalam at doktor sila. Alam kong nag-aalala na sa akin ang aking mga magulang. Alam kong nag-aalala na sa akin ang aking mga magulang. At nararamdaman ko rin sa kanila na stress na rin sila dahil sa akin. At nakakarating na rin sa mga kamag-anak namin ang nangyayari sa akin. Kaya naman nag-aalala ako sa aking sarili dahil baka isipin nila na nasisiraan ako ng bait. Maging ang malalapit kong kamag-anak na kaedad ko ay parang umiiwas na sa akin. Buhat mabalitaan na ilang beses na akong naglalakad ng tulog sa gabi. Ginagawa naman ng lahat ng magulang ko. At ang mama at papa ko ay stress na. Sa nangyayari sa buhay ko. Pero paano ko ba sasabihin sa kanila ang totoo? Alam ko namang walang maniniwala sa akin. Maging mga guest ko sa resort, siguro ay nagtataka na rin. Dahil tahimik lang ako at laging tuliro. Kaya ang ilang pinsan ko kahit napipilitan ay tumutulong na sa akin sa pag-aasikaso sa guest ng resort namin. Insan, dyan ka na lang sa table mo. Kami na ang bahala sa mga guest. Ang mata mo, insan, ibang-iba na. Hindi na kagaya noon. Natutulog ka pa ba ha? Hindi ko alam, insan. Basta pag inaantok ako, hindi ko na alam ang nangyayari. Sagot ko sa pinsan kong nag-aalala na sa akin. Siguro nga ang itsura ko ay kakaiba na. Taon na rin akong hindi normal ang nararanasan. Buhat nga noon, nagsimula na nga ang mas nakakabahalang pangyayari sa akin. Marami akong nakikita kahit sa araw ay nahagip na sila ng mga mata ko. Dasal ka, yun na lang ang makakapitan mo. Dahil kami mga nakapaligid sa iyo, nahihirapan na rin. At natatakot na baka isang araw, hindi na ikaw ang kaharap namin. Saad naman ng isa ko pang pinsan, at tama naman sila. Paano kung hindi ko rin alam ang nangyayari sa akin, at mawala na ang aking katinuan? Naisip ko na unfair ang Diyos. Bakit ako pa ang nakakaranas ng ganito? Marami akong katanungan sa Panginoon. Bakit ako pa ang nakakaranas ng ganito? May sakit na nga ako sa puso. Tapos may nakikita pa akong kakaiba. At bakit ako lang ang nakakakita? At habang kausap ko ang mga pinsan ko, nagulat ako nang may mabilis na parang tao ang dumaan sa likuran nila. At sa sobrang bilis, hindi naabot ang aking mga mata kung saan ito nagtungo. Napansin ng pinsan ko ang paghabol ko ng tingin sa bandang likuran nila. Natakot sila at lumayo sa akin. Lucia, may nakikita ka ba na hindi naman nakikita? Diyos ko, insan, nakakatakot ka na. Alam ba ni Tito yun, ha? Hindi ka na normal, Lucia. Umuwi ka na sa bahay niyo. Baka mamaya, mahalata ka ng mga guys, umalis pa sila. Wika ng mga pinsan ko na parang dering-diri sila at napapatakbo pa palayo sa akin. Umalis sila at alam kong magsusumbong sila sa mama ko. Naiwan akong napapaiyak dahil bakit may nakikita akong ganong nilalang. Alam kong tao iyon, mahaba ang buhok niya pero ang bilis at tumatagos sa dingding ng resort namin. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari. Nakatulog na naman pala ako at pagmulat ko ng mga mata ko, nasa taas na naman ako ng bundok
at nandoon na naman ako sa burol na matarik. Napaluha na ako sa takot. At isang tinig ang narinig ko, pero wala naman akong nakikitang kasama sa paligid. Huwag kang matakot, kaibigan. Normal ka at walang mali sa iyo. Nagkataon lang na naiiba ka sa kanila. At bukas ang imahinasyon mo tungkol sa kagaya namin. Kung gusto mo, pagagalingin ka namin at pahahabain pa namin ang buhay mo. Saad ng tinig ng isang matandang lalaki. Parang awan niyo na po. Tama na po. Hirap na po ako. At ang tingin na sa akin ng mga kamag-anak ko ay parang nababaliw na. Tigilan niyo na ako. Maawa kayo sa akin. Pagmamag-awa ko sa matandang lalaki na hindi ko naman nakikita. Hindi pwede, Lucia. Pag ginawa namin iyon ay mamamatay ka agad. Dahil sa amin nabubuhay ka at hindi ka na inaatake ng sakit mo. Malala na ang sakit mo sa puso, Lucia. Kung doktor niyo ang tatanungin, baka bigyan ka na ng kawalan ng pag-asa. Pero para sa amin, kaibigan, pahahabain pa namin ang buhay mo. Ano po ang mapapala ko kung humaba man ang buhay ko? Hindi naman ako masaya. At habang tumatanda ako, baka sa mental hospital ako magising. Sino po ba kayo? At bakit niyo ako sinusundan? Dati naman wala akong nakikitang kakaiba. Bakit ngayon lumalala na ang sitwasyon? Wika ko pa sa matandang nagsasalita. Alam ko na nasa tabi ko lang siya, pero hindi ko siya makita. Basta, Lucia, lahat ay may dahilan kung bakit. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Manalig ka lang sa lumikha at darating ang tamang panahon. Malalaman mo rin ang dahilan ng hiwagang ito. Sino po ba kayo, ha? Sino kayo at asan po kayo? Magpakita kayo sa akin. Sigaw ko at halos mapaos na ako. At nagtatatakbo na ako pa ibaba ng burol. Agad din naman akong nagising at ako'y nasa bahay na namin. Lumuluha ang aking mama sa tabi ko. Maghapon na daw akong tulog, pero para sa akin, wala pang halos 1 oras ang tagal kong nakikipag-usap sa matandang lalaki sa aking panaginip. Anak, ano pa bang gagawin namin sa iyo, ha? Saang doktor pa ba tayo magpapagamot? Natatakot kami ng papa mo na baka hindi ka na magising pa kapag naulit na naman ang ganitong senaryo. Lumuluha na ang mama ko. Ang hirap sa pagkaramdam ko, lalo na't hindi ako makasagot sa kanya. Hindi ko masabi ang aking nararanasan pag ako'y nakakatulog na. Paano ko sasabihin sa kanila ang aking nakikita at nakakausap na mga nilalang? Natatakot akong ipasok nila ako sa mental hospital. Anak, mula ngayon, dito ka na lang sa bahay, ha? Ang resort, pinakasuyo ko muna sa mga pamangkin ko. At pupuntahan na lang ng papa mo pag may guest muli. At sabi nga pala ng kuya mo, pagbaba niya ng barko, ipapagamot ka daw niya sa St. Luke's Hospital sa Maynila para mas makabago ang kagamitan. At maraming magagaling na doktor noon. Laban lang, anak, para makasama ka pa namin ng matagal, ha? Halos hindi ko nga makilala ang sarili ko. Tama ang mama, lalaban ako. Naaawa na ako sa mama at papa ko. May edad na sila at kita ko na ang stress sa kanilang mga mata. Mula nga noon ay nasa bahay na lang ako. Sulat lang ako ng sulat at wala naman ako matapos na story. Lalakad ako paikot-ikot ng sala namin at iiyak na lang pag may anino akong nakikita na mabilis din namang nawawala. Pagtingin ko naman sa labas ng bintana at tanaw ko ang kabundukan, marami akong naririnig na tinig na hindi ko maunawaan ang kanilang lingwahe. Pag nakita kong paparating na ang papa ko, tatakbo ako papasok sa kwarto ko. Ayaw kong makita niya na umiiyak ako. Kailangan kong itago ang hirap na aking nararanasan. Ni ang bintana sa kwarto ko ay ayaw ko nang buksan.
dahil kahit malayo, tanaw na tanaw ko ang lupain namin sa kabundukan. Hirap na ang aking pakiramdam. Daig ko pa ang pareso sa loob ng aming pamamahay. Sa edad kong 28, ilang taon na rin na ang birthday ko, limot ko na. At sa aking pinagdadaanan, hindi ko na alam kung naaalala pa ba namang magulang ko ang kaarawan ko. Kahit kaarawan ng parents ko, hindi ko na alam paano ba nila ito ipinagdiriwang. Awa at lungkot na lang ang tangi kong nararamdaman para sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, dumating na ang kuya ko at nag-akit itong lumawas ng Maynila. Nagdadalawang isip na ako noon dahil naging matatakotin na ako sa labas ng bahay namin. Pakiramdam ko ay may susunod sa aking mga nilalang na ako lang din naman ang nakakakita. Ayaw kong makita ang labas ng bahay namin, ang karagatan at ang kabundukan. Lumuluhan na lang ako at nagtataka naman ang kuya ko. Ipaliwanag ko daw ang nararamdaman ko. Pero paano? Ano ba talaga ang problema, Lucia? Hindi namin kayang hulaan. Kaya doktor lamang ang ating kayang takbuhan. Para kasing hindi sakit sa puso ang daladala ng katawan mo. Makipagtulungan ka sa amin, ha? Mahal na mahal ka namin, kapatid ko. Uwi ka ng kuya ko. Nayanghiya ako sa kanya ng oras na yon. Dahil isa pa niya akong iniisip. Wala na nga akong ambag sa pamilya. Dagdag gastos pa ako. Pero kailangang mangyari ang kagustuhan nila at lumuwas nga kami. At ang pinakamagaling na psychiatrist sa St. Luke's ang tumingin sa akin. Kung ano-anong test ang kanyang ginagawa sa akin. Alam kong mahal ang babayaran ng kapatid ko at doon ako nanliliit at nahihiya sa kanya. Pamilyado na kasi ang kuya ko at may anak na. Tapos dagdag gastos pa ako. Muli, walang nakita ang doktor, kundi ang pagod ng utak ko. At natatawa ako dahil tama ang doktor sa bayan namin. Matino ako at hindi baliw. Sandamakmak ng bitamina at gamot, pangpatulog ang nareseta sa akin ng doktor. At ewan ko kung paano ko ipapaliwanag sa kanila na malakas naman ang katawan ko. Hindi ko na magawang kumontra para lang makabalik na agad kami sa bahay namin. Anak, tama ka. Wala kang ngang sakit sa pag-iisip. At normal nga ang lahat ng test mo. Ano kaya at sa albularyo naman tayo magpatingin? Ma, baka lalo tayong maguluhan. Mabuti pa try natin ang mga gamot at bitamina. At ilak muli natin ang kwarto ko sa gabi. Yan lang ang magagawa natin sa ngayon. At ang mahalaga, matino ang pag-iisip ko, ma. Wika ko naman sa mama ko. At gano'n na nga ang ginawa namin. Ilang buwang normal na naman ako at masaya kami. Dahil umuwi sa amin ang aking mga pamangkin at hipag ko. Naging abala ako at pansamantalang tahimik ang paligid ko. Nawala ang mga nakikita kong nilalang at ang mga boses na kakaiba ay nawala na. Hindi ko alam ang dahilan bakit nawala ang mga nilalang na ako lang ang nakakakita. Halong pag-aalala at masaya ang aking nararamdaman. At alam kong ang magulang ko ay nagtataka din. At hindi lang sila nagsasalita. Nagpamisa at lagi kaming sumisimba ng mama ko para magpasalamat sa Diyos. Ang buong akala namin talaga ay tapos na ang aking paghihirap sa sakit na sleep paralysis na sinasabi ng mga doktor. Ang kuya ko ay sumakay na muli ng barko na payapa na. At buong akala ay wala nang problema pa akong kakaharapin. At ang sakit sa puso ko na lang ang aking iniinda. At patuloy daw naman siyang nakasuporta sa akin. Siguro nga ito na ang aking kapalaran at ang panandali ang kasayahan. Kasi ang payapang pamumuhay ay muli na namang napalitan ng kakaibang karanasan. Muli na namang nanginginig ang katawan ko. At napapaluha na naman. Dahil iniisip ko na heto na naman muli. Bakit kailangang maulit na naman? Gayong kumpleto naman ako sa gamot at bitamina. Natutulog naman ako ng maayos. At kung hinahapon naman ako ay
Meron naman agad akong gamot para dito. Pero ang pinagtataka ko, bakit pa ulit-ulit na nangyayari sa buhay ko ito? Iniisip ko na lang na ito ba ay isang sumpa. Pero ano ba ang naging kasalanan ko sa Diyos para maranasan ko ang ganito? Nagkataon naman na wala noong guest sa aming resort. Para maging abala ako, pinilit ko maglinis ng aking opisina. Ang ilang kagamitan kasi namin ay matagal ko nang hindi nalilinisan. Dahil naging abala kami sa sunod-sunod na mga guest. Hindi naman nakakapagod at lalong hindi naman ako gutom na mga oras na yon. Muli na naman akong napatitig sa taas ng kabundukan. At bakit hindi na naman maalis ang aking tingin sa burol na iyon? Kitang-kita ko na may dalawang babae na naman. Kumakaway sila sa akin. Napakahaba ng buhok nila at kahit napakalayo nila, para bang napakalapit nila sa akin. Kitang-kita ko ang kanilang pagkaway sa akin at ang kanilang mga ngiti. Kitang-kita na mga mata ko na sa akin sila nakatingin. Kahit napakalayo nito, pero bakit ganon? Parang ang lapit ko sa kanila. Alam kong masama magiging resulta nito sa puso ko. Dahil kinakabahan na naman ako ng mga oras na yon. Nagsisimula na namang manginig ang aking mga kamay at pinagpapawisan ako ng malamig. Napapabulong tuloy ako at sinasabi kong tama na. Bakit nagpapakita na naman kayo sa akin? Nagpalingon-lingon ako sa aking paligid at mayroon na naman akong nahagip ng tingin, mga dumadaan sa aking likuran na mabibilis. Hindi ko mawari kung usok ba yon o kung anong klaseng nilalang yon. Wala pa man din ang aking mga magulang noon. May pinuntahan sila kasama ang mga tsuhin ko. Natatakot akong dumaing sa mga kamag-anak ko dahil baka matakot na naman sila sa akin. Napaupo ako sa isang sofa namin at agad na nagdasal. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inaalis sa aking isipan ang mga nakikita ko. Hanggang sa dumaan ang aking isang tiyahin at may kinuha sa aming resort at rinig ko ang boses nito. Tinatanong ako kung napapano daw ba ako at bakit ako nakaupo at nakatungo. Hindi ako makasagot pero gusto ko nang humingi ng tulong sa tiyahin ko at sabihin na samahan ako pabalik sa bahay namin. Sasabihin ko din dito na ikulong ako sa kwarto pero hiyang-hiya naman ako. Baka pag-iisipan na naman nila ako ng masama. Lucia, okay ka lang ba? Ang ulo mo. Nahihilo ka na ba ha? Anong gusto mo? Ikuha ba kita ng tubig o gamot? Nasaan ba ang mama mo? Bakit sulo ka dito? May padating ba kayong guest? Tanong sa akin ng tiyahin ko. Okay lang po ako, tiya. Nahilo lang ako at okay na po ako. Naglilinis lang po ako. At baka biglang may dumating na guest. Matagal na rin po kasing hindi ko nalilinis ang bahaging ito. Sagot ko naman at nananatili akong nakatungo. Ramdam ko na umalis na ang tiyahin ko at alam kong uuwi na ito. Halos 30 minutos akong nakaupo at nang imulat ko ang aking mga mata. Nawala na ang mga nakikita ko at akala ko'y okay na ako. Hanggang sa makarinig ako ng isang sasakyan na dumating. Napalingon ako dito at aking nakita ang mag-asawang bumaba sa isang sasakyan. Malayo pa naman ang lalakarin nila bago marating ang gate ng aming resort. Pero tanaw ko, papalapit na sila sa akin at kailangan kong hindi magpahalata. Kutob ko na parang gusto lang nilang mag-inquire sa aming resort at agad ko naman itong sinalubong. Akala ko'y wala na ang mga nilalang na nakikita ko. Pero nagkamali ako. Kitang-kita ko ang dalawang nilalang na naglalakad at sumasabay sa paglalakad sa mag-asawa. Papalapit na sa akin ang dalawang nilalang at may mahabang muka at ang buhok nila'y puting-puti. Ang kanilang tenga'y mahaba at iba ang hugis. Nakangiti ito sa akin
at parang gusto rin nilang lumapit sa akin. Sumabay sila sa bawat hakbang na mag-asawang mag-i-inquire sa resort namin. Nakangiti ito sa akin at parang gusto rin nilang lumapit sa akin. Napaurong ako pabalik sa aking opisina. Hinayaan ko na lamang na makalapit sa akin ang mag-asawa upang hindi ko makita ang dalawang nilalang na sumasabay sa paglalakad nila. Maawa po naman kayo. Tama na po. Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako ginaganito? Tama na po. Baka mahalata ng mag-asawa ang mali kong kinikilos at hindi na sila bumalik dito. Maawa kayo. Tama na. Lumayo kayo. Parang awa na ninyo. Bulong ko. Paglingon ko, nasa tabi ko na pala ang mag-asawa. At may itinatanong sila. Agad ko namang sinagot ang kanilang mga gustong malaman tungkol sa aming resort at agad ko namang inilista kung anong oras at petsa ang kanilang pagbalik sa aming resort. Nanginginig ang kamay ko habang nagsusulat. Mabuti na lang abala ang mag-asawa sa paglilibot sa resort namin. Panalangin ko ay matapos na agad ang pagbubook ng mag-asawa dahil hirap na ako. Habang natapos nang maglibot ang mag-asawa, ay may naramdaman akong parang may mga daga sa paanan ko. Nagtatakbuhan sila at labas-masok sila sa isang butas na nagmumula sa ilalim ng lamesa ko. Maliliit silang nilalang na alam kong hindi naman sila pusa o daga at pinipilit kong pigilan ang aking sarili kahit takot na ako. Alam kong nahalata ng mag-asawa na may kakaiba na akong ikinikilos. Kaya naman siguro nagmamandali na ring umalis ang mag-asawa at sinabing tatawag na lang muli para sa susunod na update nila kung ilan ba silang magkakasama na mag-check-in sa resort. Humawak na lang ako sa ulo para di mahalata ng mag-asawa at isipin na masakit lang ang ulo ko. Alam ko naman na mauunawaan ako ng mag-asawa. Ang dalawang nilalang na kasabay nila sa paglalakad ay nawala din naman kaagad sa aking paningin. Marahil ay narinig nila ang aking hinaing at muli naghanda na akong papalis. Isinara ko kaagad ang pintuan ng resort namin. Halos papatakbo ako pabalik sa bahay at pagkadating ko sa amin, agad akong nagkulong sa kwarto ko. At hindi na ako lumabas. Harinig ko ang pagdating ng aking ama. Pero paano ko ba sasabihin sa kanila na bumabalik na naman ang dati? Ayoko na silang bigyan ng problema at isipin dahil awang-awa na ako kay mama. Baka isipin nila na baka puro problema ang hatid ko sa pamilya at wala naman akong naitutulong at pabigat lang ako. Pero paano ko paglalabanan ang aking mga nakikita? At sino ba ang mga nilalang na yon? Hindi naman pwede na gano'n na lang habang buhay. Kailangan ko magawa ng paraan ng aking mga mata. Paano ko mapipigilan ang aking mga nakikita? Sino ba ang makakatulong sa akin? Ang mga doktor naman, walang makitang sakit sa utak ko. Itinatago ko ang aking pag-iyak kay mama at nahalata na muli na hindi na ako nalabas ng bahay. Lucia, may dinaramdam ka na naman ba? Bakit hindi mo tinitignan ang resort natin? Baka maalikabok na iyon at 1 linggo ka nang nasa loob ng kwarto mo ha. Ma, laging masakit ang ulo ko. Pero huwag kang magpapanik. Palagay ko kailangan ko ng salamin. Pagdadahilan ko kay mama at naniwala naman ito. Pero kaya pa po ng reading glass ko. Kaya hayaan niyo muna ako dito sa kwarto ko. Dagdag ko pang dahilan kay mama. At ito na nga ang kinakatakutan ko. Tumawag ang mag-asawang nag-inquire sa resort at 2 araw na lang mag-check-in na silang mag-anak. Masaya ang magulang ko kasi daw malilibang na muli ako. Pero hindi ko lang masabi na natatakot akong lumabas ng bahay namin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Maagang dumating ang nasa 2 pamilya. Wala akong pagpipilian kundi ang pumunta sa resort namin
Pumapatak ang luha ko habang naliligo. Takot na naman ako sa aking mga makikita. Nakiusap naman ako kay Papa na siya na muna ang sumalubong sa mga guest namin. At pumayag naman agad ito. Matapos nga akong maligo, wala na akong pagpipilian pa. Lumabas ako ng bahay at lalakad na ako patungo sa resort namin. Kilakas ng simoy ng hangin noon at kay sarap sa pakiramdam. Pero habang papalapit ako sa resort, isang tinig ng babaeng aking narinig. Lucia, kailangan ka naming alagaan. Maawa naman kayo. May guest ang resort namin. Halos nanginginig na naman ako sa nervyos. Hindi kami masama, Lucia. Kaibigan kami. Magtiwala ka lang. Patuloy lang ang aking paglalakad. Hanggang makarating ako sa gate ng resort namin. Natumba na lang ako bigla. Antok na antok ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang nangyayari. Natanaw naman ako ng mga guest namin at nagsigawan silang lahat nang makita akong natumba. Ang papatsuin kong nasa malapit lang sa pwesto ko ay halos mapadapa sa pagtakbo. Humampas pala ang ulo ko sa gate namin, kaya bahagyang may dugong tumutulo sa mukha ko. Agad akong naitakbo sa ospital at sa kasamang palad, nakumatos na nga ako. Ang kwento ng mama ko, habang humahagok daw ako, nang ipasok ako sa emergency room. Natatakot ang mga doktor na atakihin ako sa puso o tumaas ang blood pressure ko. Sinisabing kailangan daw nilang magawan agad ng paraan. Naiayos naman daw ang pagtaas ng presyon ko at na-maintain daw naman ang puso ko. Kaya lang hindi ako nagising at ako naman kung alam lang nila. Nasa napakagandang lugar na ako at kay bango ng paligid. Hindi ka panipaniwala at baka isipin nyo na siguro nga ay imahinasyon ko na naman ang nangyari habang ako'y tulog. Pero nagkakamali kayo. Totoong nagaganap ang lahat ng aking nakikita sa aking paligid. Magandang kabundukan, kay ganda ng sikat ng araw. Kakaiba ang mga ibon sa paligid, na iba't iba ang kulay. Napakaraming bulaklak sa hardin. Napakabango ng simoy ng hangin. At ang napuna ko pa, ang isang magandang baghari sa di kalayuan na aking natatanaw. Napakagandang tignan. Paglingon ko sa paligid, katabi ko ang napakagagandang mga dalaga. Pero kakaiba ang kanilang anyo. Mahaba ang kanilang mga damit at kay gaganda ng kanilang mukha. Maging ang kanilang amoy ay kakaiba. Mukha silang tao pero maputi ang kanilang mga buhok na mahaba ang kanilang tenga. Kay tatangos ng kanilang mga ilong, ang mga mata nila ay nangungusap at napakaamo ng aura nila. May matanda at bata akong natatanaw mula sa aking kinahalalagyan at isang pamayanan na purong engkanto. Yun ang sabi nila sa akin. Dahil yun daw ang tawag ng mga tao sa kanila. Isa silang uri ng mga engkantong gubat na payapa ang pamumuhay. May mga portal silang nilalabasan at pinapasukan. Hindi basta-basta ito mapapasok ng mga ordinaryong tao lamang. Mula sa kinakatayuan ko, ay kaya kong silipin ang ibabang bahagi ng lugar na iyon. Kitang-kita ko ang napakalawak na dagat at tanaw ko ang aming resort. Maging ang aming bahay ay tanaw ko rin. Pero kung sakali ako'y bababa ng kabundukan, ay hindi ko kakayanin. Dahil may nakaharang na isang salamin na makinang. At kailangan kong pumasok doon upang makarating ako sa lugar namin. Pero sinabi ng isang matandang lalaki na napakabait sa akin, hanggang tanaw lang daw ang magagawa ko sa ngayon. Hindi pa daw pwede dahil hindi pa oras. At kapag ako'y mapilit, ako daw ay matutuluyang hindi na magising pa at hindi na makabalik pa sa aming bahay. Sinabi ng matanda na mahirap ay paliwanag
at hindi ko daw mauunawaan. Pero sinabi niya sa akin na kayang-kaya akong mabuhay doon habang itinatakda ng lumikha ang aking kapalaran. Sinabi niya sa akin na pansamantala akong matutulog o kung tawagin ng mga tao ay comatose. At hindi naman daw ako mapapahamak dahil hindi ko pa daw kaorasan. Sanggol pa lamang daw ako ay kanila na nila akong sinusubaybayan. Maging ang mga paglalaro ko daw sa burol noong kabataan ko, kasama ang aking mga pinsan ay sila ang umaalalay sa akin. Hanggang sa napag-aralan daw nila na may sakit nga ako at dadalhin ko yun habang buhay. Kami, Lucia, ay kagaya mo lang na simpleng tao kung tawagin ninyo. Kami rin ay simpleng mamamayan o simpleng mga nilalang dito. At kung tawagin ninyo ay elemento o engkanto, kami ay namumuhay kagaya nyo, simple, at kami ay kasabay rin ng mga tao na ginawa ng lumalang sa atin. Kami nananatiling namumuhay sa lugar na ito. Habang buo ang mundo ng tao ay nandito lang kami at tumutulong kami sa mga kagaya niyong mortal at sa kagaya mong may sakit. Wika ng matanda na kung tawagin nila ay Pater Abwa. Nasa salita natin ay Ama at ang pangalan niya ay Abwa. Ipinaliwanag nila sa akin na kung hindi nila gagawin na kunin pansamantala ang aking kaluluwa, ay mamamatay agad ako sa edad na 29. At dahil daw sa siyensya at minsan ang sablay ng mga kaalaman nila, tiyak daw na mapapaaga ang aking kamatayan. Kaya naman mas minabuti nila na pansamantalang alagaan ang aking kaluluwa upang magamot ang sakit ng puso ko, gayon din daw ang sakit na konektado sa utak ko. Sinabi rin sa akin ni Pater Abwa na habang ako ay kumatos, palakas naman ang palakas ang aking resistensya. Sa tulong nila, may mga enerhiya daw ang kanilang mundo na wala sa mundo ng mga tao. Halos nakanganga na lang ako at hindi ko alam ang aking sasabihin o isasagot kay Pater Abwa. Basta ang nararamdaman ko ng mga oras na yon ay antok na antok pa rin ako at nilalabanan ko lang ito dahil nagiginhawaan ako sa aking pagkaramdam. Kasi ang hanging humahampas sa aking mukha ay parang isang enerhiya na pumapasok sa aking katawan. Sinabi sa akin ng mga nagagandahang mga diwata na huwag ko daw pigilan ang antok ko dahil iyon daw ang makakatulong sa aking katawan. At mula nga noon, lagi na lang akong tulog at kung gigisingin nila ako, pinapainom lang nila ako ng mahiwagang tubig at muli na naman akong tutulog. Hanggang sa hindi ko namamalayan at kwento rin naman ng aking mama, umabot daw ng nasa 9 na buwan akong tulog. Natakot daw sila dahil baka hindi na ako magising. Pero sinabi naman ng mga doktor na hanggat malakas daw ang tibok ng puso ko at magandang daloy ng dugo ko mula sa utak ko, ay may pag-asa pa daw na magising ako. Kaya iyon daw ang pinanghahawakan ng mama at papa ko. Pero kung ako ang tatanungin, para sa akin, wala pang 1 buwan akong natutulog. At pagmumulat ako, muli akong iinom ng tubig na para bang busog na busog agad ako. Sinabi rin sa akin ni Pater Abwa na bawal akong kumain ng mga pagkain nila. Tanging tubig lang ang pwede kong inumin. Andon naman daw lahat ng sustansya na makakatulong sa aking katawan. Nakakapagtaka lang dahil ang aking pagkaramdam ng mga oras na yon ay napakahiwaga. Walang lungkot at takot. Hindi ko man lang naisip ang aking mga magulang. Hindi man lang pumapasok sa isipan ko na bumalik pa sa bahay namin. Parang gustong-gusto ko na sa lugar na yon. Pero nang ipakita muli sa akin ni Pater Abwa ang salamin, kitang-kita ko na umiiyak ang aking ina at ramdam ko at rinig ko ang kanyang paghahagulgol. Nararamdaman ko ang kanyang lungkot. Kaya sinabi nito sa akin na sa tamang panahon ay ibabalik na daw ako sa aking katawan. Pero hindi pa daw sa oras na yon dahil ginagamot pa daw nila ang aking puso at utak.
Ang napansin ko pa sa lugar na iyon, hindi gumagabi. Siguro nga ay nawawala ang matinding sikat ng araw. Pero hindi naman nagtatagal ay bumabalik muli sa dati. Naririnig ko rin na mahilig silang kumanta, pero ang tono nito ay para mga ibon lamang. Sa katunayan nga noon ay, mula sa resort noon, rinig na rinig ko ang mga awiting iyon na buong akala ko talaga ay kagagawa ng mga ibon. Pero hindi pala ibon. Sila pala ang maawit at ang kanilang mga tinig ay kakaiba. Pero parang napakaganda sa aking tenga at habang pinapakinggan ko iyon, ay para bang ang aking utak ay gustong pakinggan lamang sila at muling makakaramdam na naman ako ng antok hanggang sa makakatulog na naman ako. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, doon ko nauunawaan ang lahat. Sinabi ko sa sarili ko na totoo pala ang aking imahinasyon. May mga nilalang nga pala na ginawa ng Diyos na nasa kabilang dimensyon lamang. Ito ay kasama at kahalubilo nating mga tao at nagpapasalamat ako sa kanila dahil ginabayan nila ako at inaalagaan. Buhat nang malaman nila na may sakit ako. Sinabi rin sa akin ni Pater Abua na natutuwa sila sa aking ama dahil hindi nila ipinagdadamot ang lupain namin. Pero tanda ko noon, wika ng aking lola. Sinabi nito na hayaan lang ang kabundukan dahil may buhay daw ang bundok at mahiwaga daw ang kabundukan ng Romblon. Sinabi rin ng lola ko na kung hindi naman kami nagpipilit sa buhay ay hayaan na lang namin ang lupa at ipamana na lang sa kaapo-apuhan. Kaya naman sinusunod iyon ng aking papa at hindi nga ginagalaw ang kabundukan, maging ang mga borol. Mula nga sa borol pa itaas pa ng bundok, doon na mamumuhay at naninirahan ang mga engkanto at pinapumunuan ni Pater Abua na ngayon sila na ang nag-aalaga sa akin. Nararamdaman kong ililigtas nila ako sa kapahamakan at tatagal pa ang buhay ko dahil sa kanila. At sa aking huling pagmulat ng mga mata, sinabi nila na magaling na daw ako at ibabalik daw nila ako sa aking katawan. Pinakita nila sa akin na magigising na ako at iyayakapin ako ng mama ko. Sinabi rin nila sa akin na wala na akong katatakutan kahit makita ko pa silang muli. Aalisin daw nila ang aking takot sa katawan at makakaya ko na daw pag-aralan ang lahat pag nagising na ako. Eksaktong 9 na buwan, nagising ako at para lang akong natulog ng mahabang oras. Nakangiti akong niyakap ng aking mama. Anak, anong nangyari sa'yo? Akala namin hindi ka na magigising. Naku ma, malabong mangyari yun. Mag-aasawa pa ako at magkakaapo ka pa sa akin. Sagot ko naman kay mama. Nananibago ito sa pananalita ko. Para daw ang saya-saya ng tinig ko at para daw ang lakas-lakas ko agad. Maging ang mga doktor ay takang-taka at isa daw himala at tarareko daw nila ang pangyayaring iyon. Ang papa ko naman ay panay ang yakap at titig sa akin. Baka daw hindi na ako ang anak niya at natatawa ko. Umuwi kami ng Romblon. Agad akong nakatingala sa burol at nakita ko agad si Pater Abua. Kumakaway at nakangiti sa akin. Nakaya ko nang ngumiti rin sa kanila at napag-aralan ko agad kung paano kumilos ng normal. Laking pagtataka ng mga magulang ko. Ilang taon akong hindi nagkakasakit. Kahit ang mahapo ay hindi na rin naulit. At mas pinalaki na rin ng kuya ko ang resort namin. At lumaki na ang income namin. Sa ngayon ay ganap na akong negosyante. Nakilala ang resort namin sa Romblon. At nakakilala ako ng isang lalaking negosyante din. Minahal niya ako. Minahal niya ang nakaraan ko at minahal ko din siya. Ikinasal kami noon bago magpandemya. At walang sino man sa mga kamag-anak ko ang makapagsabi pa sa akin na dati akong nasiraan ng ulo. Maging ang sakit sa puso ko ay andon pa rin. Pero kahit kailan, hindi ko na ito naramdamang lumala.
Lumaking matatalino ang dalawa kong anak na babae, kahit mga bata pa ito. At kagaya ko, marunong din silang magsulat online. At kagaya ko ay marunong din silang magkwento at magsalita. Minsan nahuhuli ko silang may kausap at alam kong ang kanilang imahinasyon ay gumagana na rin. Ang kaibahan na lang namin ay may gumagabay sa kanila, ang mga kaibigan ko. At wala silang sakit sa puso. Kaya mawala man ako sa mundo, hindi ako matatakot. Dahil alam kong aalagaan din sila ni Pater Abua. Kaya tandaan po natin, mahiwaga ang buhay ng tao. At baka hindi nyo alam, isa sa pamilya nyo ay kagaya ko rin na may tinatagong lihim at siya lang din ang nakakaalam nito. Kaya ang kabundukan po ay napakahiwaga at mag-ingat kayo sa inyong maling gawain. Baka ang lahi ni Pater Abua ay binabantayan na pala kayo at magulat na lang kayo sa kanilang batas na ihahatol sa inyo. Hanggang dito na lang po. Kasi medyo kinikilabutan na ako. Muli po, ako po si Lucia ng Romblon. Sino bang nakakakilala sa inyo dito? Kay Lolo Amang. Nabanggit ko tuloy.